What's up mga tol? Today in this video, ipapakita ko sa inyo yung binibe code ko na website at tuturuan ko rin kayo paano ba natin yan i-upload online. Yes guys, online. Ibig sabihin, makikita ng mga tao sa internet yung website natin. So kukuha tayo ng sarili nating link. Ang tawag dun is domain, okay? So, tatlo lang yung kailangan natin dito at wala na paligoy-ligoy pa guys. Simulan na natin. I think uunahin ko lang sa pagpapakita sa inyo nung binibe code ko na website ko guys. So, ito na. 3, 2, 1. Ayan. So, nakita niyo. Okay, reload natin para maganda yung dating. Reload tayo. Ayan. Nakita niyo. So, ito yung aking website na binibe code ko for around maybe 30 minutes. Okay. So, yes, inabot din naman ako ng 30 minutes. Hindi naman ako magyayabang kagaya ng iba na 10 minutes lang. So, as you can see, napakadami nating content dito guys. At meron kayong mapapala dito kapag binisit ninyo to guys, hindi na to basta binibe code ko lang. Ilagay ko dito yung mga group natin, mga GC, yung aking library kung saan makakakuha kayo ng mga PDFs. And also, nandito rin yung mga videos ko guys at lahat ng social media links ko. And kung makikita ninyo guys, pati yung follower counts natin sa mga social media natin. And soon, ang plano ko is ilagay ko rin dito guys yung library ng aking mga tutorials para hindi na kayo mahirapan maghanap. Okay? Kasi marami nagsasabi sa akin, meron po ba kayo nito? Kasi naintindihan ko naman kasi alam niyo naman sa YT, diba? Kapag marami na yung video, ang hirap talaga hanapin. Isa yun sa mga dapat nating solusyonan. So, ayun na nga, tigilan na natin yung kwento. Napakita ko na sa inyo itong aking static na website. And ito guys, currently, kung mapapansin niyo, ito ay nagra-run sa localhost kasi dinownload ko lang yung file. So, ipapakita ko sa inyo yung link. Ayan, inangat ko ng konti. Kung mapapansin niyo, localhost pa yan, no? Wala pa yan sa internet. Ngayon, ang tanong, ano yung tatlong kailangan natin para malagay natin sa internet yung mga binibe code natin na web pages? Simple lang mga tol. Una, kailangan niyo yung files ng web pages na binibe code ninyo. Ito guys, dinownload ko na siya, no? Galing to kay Claude, dinownload ko. Ayan, nandito na ngayon sa computer ko. Ikalawa is kailangan natin ng domain. Okay? Ano ba yung domain? Yung domain guys, yung pangalan ng link natin. www.pogisidoji.com. Something like that. Kumbaga, yun yung pinaka-link natin. Now, sa mga magko-comment dyan na ikatlong kailangan natin guys, kailangan natin ng hosting provider. Pasimplehin natin yung hosting provider. Sabihin na lang natin para silang online memory. Yan. Okay? Online lalagyanan. Ganon. Kumbaga, meron ka dapat lalagyanan online. Siyempre, saan mo ilalagay yung webpage mo, diba? Siyempre, lagay mo yun online na nagra-run 24/7 para kahit natutulog ka, pwedeng makita ng mga tao yung webpage mo. Available siya sa internet 24/7. Yan lang yung tatlong kailangan natin. Ito yung maganda mga tol. Magiging dalawa yan. Kasi, yung domain, yung pinaka-link natin, at saka yung hosting provider, pwede silang isa na lang. And yes guys, maraming mga hosting provider ngayon na nag-o-offer ng storage and domain all at once. And syempre, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit kong hosting provider no, sa mga websites na meron ako. O ngayon na alam na natin requirements, punta na ngayon tayo sa proseso. Anong next natin gagawin? Okay, na-download ko na yung files ng aking webpage na pina-generate ko kung kani-kaninong AI. O, ready na ako na i-upload to sa internet. Anong next step? O, kailangan na natin ngayon kumuha ng domain at saka ng hosting, kumbaga online lalagyanan sa mga hosting providers. At ang isa sa pinaka-sikat na ginagamit ko guys is yung tinatawag natin na hostinger. Now, para hindi ka na mahirapan, ilalagay ko na yung link sa baba ng hostinger. I-click mo na lang yan mga tol at pwede na tayong mamili ng link natin. Ngayon, may bayad ba to? Meron guys, 49 pesos per month. As of now ha, yun yung current price niya. Bakit ko pa binibigay yung link ko? Dahil ba affiliated ako? The main reason mga tol, kasi alam naman natin na mura na yun, no? Pero kasi kapag ginamit mo pa yung link ko, magkakaroon ka pa ng 10% discount. Now, sabihin mo man na nagpo-promote ako, wala tayong magagawa. Yun yung totoo guys. Magkakaroon ka ng 10% discount. Pag ginamit mo yung link ko, tapos in-enter mo yung coupon code ko. So, mas malaki ang matitipid mo. O sige na, wala nang maraming chat-chat. Ano ba yung link? Ilalagay ko sa baba o kaya i-type na lang ninyo yung hostinger.com/dojicreates. Now, kapag ka-inopen natin yan, dito tayo mapupunta. Boom! Ayan, nakikita ninyo. Nakalagay na. Your website is ready to go from day 1. Ayan. Ngayon, huwag niyo pansinin yung 99, no? Punta tayo sa baba. Yan. Punta ka lang sa baba, may kita mo dito na merong iba't ibang plan dito. Pwede ka magkaroon ng free domain. Ayan, may kita ninyo. For 49 pesos a month lang, no, mga tol? Pero mga tol, kung gusto mo talaga na makatipid, syempre, pupunta ka sa premium. Bakit? Tingnan mo yung difference nila. 49 tapos ito 99. Samantala, 99 pesos guys, 50 pesos na lang yung madadagdag. Tatlong websites pa yung pwede nating gawin. So, kung meron kang portfolio, tapos meron ka pang online store, tapos yung isa pang practice mo. So, mas maganda talaga guys yung premium. Now, kapag ka-decidido ka na sa premium, kasi 99 per month, no problem, okay? So, choose plan. Pagkatapos mong pindutin yung choose plan, lalabas ngayon yung cart natin. And then, makita mo dito yung cart details mo. So, pwede ka mamili dito ng ilang months. Ngayon, para gumana yung coupon code natin na merong 10% discount, kahit ano piliin mo dito, wag lang yung 1 month, okay? Grabe naman yun. Kasi gusto ko lang ipaalam sa inyo mga tol na
habang mas malaki yung plan na pinipili natin, mas malaki yung discount. So nakita niyo yung 48 months, 99. So pag 24 na months natin yan, magiging 129. So medyo tumataas siya na konti kapag pas paiksi ng paiksi. Pero regardless na, 129 a month, hindi pa rin yung ganong kalaki sa totoo lang. Sabihin na lang natin yung 12 months na tayo sa realistic. So magiging 149 per month. Now, para sa katulad ko, kung isa kang negosyante or ginagamit ko yung website para sa portfolio ko, guys, wala na akong problema dun sa 149 per month, no? Lalo na kung pang negosyo or pang trabaho yan. And pag pumunta tayo sa order summary dito sa may right side, may kita ninyo yung ating total bill. So around 2K. Now, eto yung magic mga tol. Nakikita ninyo yung have a coupon code. Kapag ka pinindot natin yan, ilipat ko lang yung pagmumukha ko. Nakabara ako sa screen eh. Kapag ka click natin guys yung have a coupon code, ayan. Tapos tinype mo yung Doji Creates. Tapos pindot mo yung apply. Ayan, makikita ninyo na mababawasan nyo ng 10%. Diba? Yan na yung bago niyang price. Nakabawas tayo guys ng 10%. Malaking bagay na rin yung mga tol. Mura na nga, nagmura pa lalo. Diba? Tapos, pagka okay ka na dyan, check mo na ngayon yung link na gusto mo, yung pinaka-website mo. So, dito yan guys sa baba. Punta ka sa baba. Ayan. Sabihin natin yung website na gusto ko is akoSiDoji.com. Dali, wag na natin lagyan ng .com, no? Ako si Doji na lang. O, ayun, nakita ninyo, available siya, free siya. Sabihin, dahil bibili tayo ng plan na to, libre na yan. So, kung yan na yung gusto mong domain, akoSiDoji.com, click mo lang yung continue, tapos punta ka na sa payment process. Ang pinakamaganda rito mga tol, meron silang GCash. Kaya gusto ko rin kayo Hostinger kasi convenient sa akin mag-renew ng website kasi nga, GCash lang ginagamit. Di ko na kailangan ng card. No, sabihin na natin, okay, nabili ko na, tapos ko nang mabili, anong next na gagawin? Siyempre, open mo na ngayon yung account mo sa Hostinger. So, makikita mo yung ganitong dashboard. Ayan, di ba? Makikita mo yung account mo. Ayan, dito ako, pwede ka mag-log out. So, punta ka lang dito sa domains. Ayan, o kaya websites. Pagpunta mo sa websites, makikita mo ngayon tong yung website na binili mo, no? Yung link na pinili mo. And guys, sa akin kasi, pinili ko na tong IMDoji. Ayan, kung nakikita ninyo, yung IMDoji. Yan, imdoji.com, nabili ko na yan. Sa'yo na yan. So, ang anong next natin gagawin? Punta ngayon tayo sa dashboard. Pagpunta mo sa dashboard, may makikita ka dyan na file manager. Ayan, file manager, So, click mo lang yung file manager. And then, lalabas ngayon yung ganito, guys. Pakita ko sa inyo. Yan, di ba? Lalabas yung storage. Para lang siyang file manager, di ba? Storage. Now, para makasigurado tayo. Dito sa link, itatype ko lang yung IMDoji. Ayan, imdoji.com. Enter natin. And then, makikita ninyo na forbidden, 403. Walang laman yung imdoji.com. Bakit walang laman? Yan nga yung gagawin natin. Ilalagay nga natin dyan yung website na na-download natin galing dun sa ating AI. Yung pinabibe code natin ng website. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung binibe code ko ng website. Ayan. So, eto ngayon yung folder. Ayan, ang liit lang ng folder, guys. Ito yung folder ng binibe code ko na website. Ngayon, papaano ko to ilalagay online? Simple lang mga tol. So, balik tayo dun sa file manager natin. So, may makita kayong file dyan nakalagay, do not upload here. Ibig sabihin, huwag kayo dyan mag-upload ng files. Saan natin i-upload yung files ng webpage natin? Dito sa loob ng public HTML. Yan. It feels lonely here. Yan, sabi niya. Kasi walang laman. Kaya nga forbidden yung website na imdoji.com. So, dito natin ilalagay, guys, sa loob ng public_HTML. So, paano? Open ko lang yung aking folder kung saan nakalagay yung mga resources ng webpage ko. Ito siya. Ayan, makikita ninyo. Ito yung HTML, CSS, yung mga script, sitemap, at nandito yung assets, yung mga images na ginamit ko. Ayan, nakita ninyo yan. Ngayon, ida-drag and drop ko na lang yan mga tol. Ganun lang kadali. Ida-drag and drop ko yan dito tapos lalabas na yan sa imdoji.com. Not lying to you guys. Ang gagawin ko, sige, ida-drag ko yan drop. Uploaded na siya. Sige nga, i-reload nga natin tong imdoji.com. Tignan mo, lumabas na. Guys, pinapanood nyo yung video na to. I-search ninyo ngayon, imdoji.com. Makikita ninyo tong website na to. Kanina, di ba, sinearch natin, 403 lumabas. Ngayon, eto na ganun kadali. Segundo lang yung pagitan, mga tol. Ganun lang kadali. Tapos, napakamura lang kung tutusin per month. Pwede ka nang mag-practice. Kung gusto mong i-upload yung mga project mo dyan, practice lang, Huwag kang maglagay ng mga sensitive information. Huwag kang gumawa ng bagong social media. Practice ka lang, Pwede mong gawin yan. Open mo yung link na binigay ko dyan sa baba para makapili ka ng sarili mong website. Kasi merong mga magko-comment, pwede naman yung gawin ng libre Guys, yung libre na sinasabi nila, matrabaho yun. Totoo lang, kung ikaw ay beginner, matrabaho yun, mga tol. Siguro dagdagan mo ng mga 5 click at mga konting basa-basa. Pagkagawa mo yun. Pero ito yung caveat nun. Dahil nga, kapag ka libre yung gusto mo, hindi ikaw magdedesisyon kung ano yung link mo. Okay? Ang mangyayari nun, subdomain.
Kumbaga parang saling pusa ka lang. Hindi ikaw yung may-ari, walang sense of identity. So maganda talaga kapag kasarili mo yung website kasi you have full control. Siguro sa mga next video natin, tuturuan ko naman kayo kung paano ko to binipe code. Ano nyo yan? May geometry pa ako sa likod. So mahilig kasi talaga ako sa design. And bago natin tapusin yung video mga tol, baka gusto mo matuto ng coding, programming, pati AI guys, meron akong channel. Lalagay ko rito yung channel ko. And meron din ako mga e-books na available guys sa mga gusto. Basta punta ka lang sa channel ko, manood ka ng kahit anong video ron, tignan mo sa description. Yun na yun guys. Okay? Yun lang. See you in our next tutorial.